Ngayong araw ay pag-uusapan natin si Makima o mas kilala bilang Control Devil at ang kanyang latest reincarnation na si Nayuta. Pero again, bago ko simulan ng video, this is Mr. Diamond Anime, so without further ado, simulan na natin ang video. Isa si Makima sa mga paboritong karakter sa Chainsaw Man. Sa katunayan nga nun, sa unang popularity Fools ay nakuha niya ang second spot na merong 27,224 votes. At nagawa niya ulit makuha ang second spot sa pangalawang popularity Full na meron namang 76,733 na dalawang beses na mataas kaysa sa unang popularity Full. Si Makima ay kabilang sa tinatawag na Four Horsemen at siya din ang kapatid ni Fami, Yoru at ang pinaka nakakatanda sa kanilang lahat na si Death Devil. Siya din ay kilala bilang Control Devil, Conquest Devil at ang Devil of Domination. Sa Public Safety Arc 1 ay pinakilala si Makima bilang isang devil na mayroong genuine interest or affection sa Chainsaw Devil dahil si Pochita nga lamang ang nag-iisang devil na tinitingala niya at hindi niya tinatrato bilang mas mababa sa kanya dahil sa kanyang legendary status sa Hell bilang the hero of Hell. Sa sobrang lalim ng affection niya o pagtingin niya sa Chainsaw Devil ay nakabuo siya ng plano para sirain ang kontrata na meron si Denji at Pochita sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang kaligayahan at pangarap. Sa katunayan nga nun, ginawa niyang kasabwat si Denji sa pagpatay niya kay Power. Sa kabila ng kanyang napakagandang appearance ay meron siyang nakakatakot na personality dahil minamanipula niya si Denji through sexual interaction at binigyan niya din ito ng source of happiness sabay sinira ito. Halimbawa nga nun ay nang pinaniwala niya ito na siya ang pumatay kay Aki Hayakawa. Plinano niya ring talunin ng Chainsaw Devil para tuluyang mapasa kanya ito. Pero inamin niya din na ayos lang sa kanya kahit matalo siya at kainin siya neto. Dahil para sa kanya, isang napakalaking karangalan ang makonsume ni Pochita. Ganon nga kalalim ang affection na meron ng Control Devil kay Pochita. Dahil bukod kay Makima, ay ganon din ang affection ng mga previous reincarnation at ang newest reincarnation na si Nayuta. Sa katunayan nga nun, noong na-reincarnate na siya bilang si Nayuta at nakakasama niya na si Denji, ay meron siyang urge na kuhain ang puso ni Denji na si Pochita na para bang gustong gusto niya itong mapa sa kanya. Pero kung iniisip mo na si Nayuta or Makima lang ang merong deep affection para kay Pochita, ay nagkakamali ka nga. Dahil ang Control Devil mismo ang merong affection mula sa Chainsaw Devil. Kaya ang previous at ang mga susunod pang reincarnation ng Control Devil ay nagkakaroon talaga ng affection mula sa Chainsaw Devil. Sinabi niya na ang goal niya sa buhay ay palabasin ng fully emerged na si Pochita at talunin ito para mapasailalim sa kanyang pagkontrol at magamit ang ability neto para makabuo ng ideal world kung saan walang death, war at hunger. Pero ang totoo niyang goal at gustong makamit sa buhay ay makasama si Pochita at maging masaya sila habang buhay. Lagi niya nga pinapangarap na magkaroon ng isang pamilya pero dahil siya ang Control Devil ay hindi niya magawang makapag-form ng equal at meaningful relationship. Si Makima ay ang klase ng devil na merong napakalakas na pang-amoy at nalalaman niya ang pinagkaiba ng isang individual sa pamamagitan ng kanilang scent o amoy. Pero hindi niya kayang alamin ang pinagkaiba ng mga tao sa pamamagitan ng itsura. Katulad ngayon ng mga tao na hindi kayang alamin ang pinagkaiba ng mukha ng isang hayop dahil ang mga horsemen ay hindi binibigyan ng halaga ang panlabas na anyo ng tao. At bilang isang Control Devil, ang kanyang mga abilidad o kapangyarihan ay pumapaloob sa pagkontrol. Sinabi niya nga na kaya niyang kontrolin ang mga tao, hayop, devil, fiend at hybrid na pinaniniwalaan niya na mas mababa pa sa kanya at hindi pa nga pinapakita na may limit ang bilang ng kakayahan niyang ito. At kapag ikaw ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ay nakakalimutan ng isang individual ang kanilang alaala bago sila sumailalim dito. At ang mga individual na nasa ilalim ng kanyang pagkontrol ay nagagawa niyang gamitin ang mga kakayahan neto. Halimbawa nga nun ay si Angel Devil na nakakapagsummon ng weapon gamit ang lifespan ng isang tao. At nagkakaroon nga sila ng isang chain na kumukonekta sa kanila para magamit ang mga kakayahan nito. At kaya niya ding i-alternate o baguhin ang memory ng kahit sino sa pamamagitan ng chain na inilalabas ng kanyang daliri. At dahil siya ay isang devil, syempre allowed din siyang makipagkontrata sa kahit sino. Pero ginagamit niya ang kakayahan niyang ito sa hindi patas na paraan dahil pinaforce niya ang mga humans na makipagkontrata sa kanya. At syempre, kapag ang isang human ay nakipagkontrata sa isang higher devil being,
Katumbas nun ay ang buong pagkatao ng isang individual. Pero depende pa din kung meron kang kayang i-offer na mas mataas pa kaysa sa buhay mo. Halimbawa nga nun ay nang naipagkontrata ang presidente ng Amerika si Gun Devil para patayin si Makima kapalit ang 1 year lifespan ng every American citizen. Meron din siyang kakayahang magsagawa ng isang ritual na ipinakita sa anime series kung saan ang mga humans na nasa ilalim ng kanyang pagkontrol ay ipapabanggit niya ang pangalan ng target niya, sabi pipilipitin niya ang kanyang kamay at ang mga nagiging biktima neto ay napipisa out of nowhere. At meron din siyang nakakatakot na ability na pwede mo siyang i-consider as an immortal being. Dahil ang mga humans, devil or fiends na nasa ilalim ng kanyang kontrata ay ginagamit niya pamalit sa mga atake na natatamo niya. Kapag inatake mo siya at nagawa mong ma-decapitated ang kanyang katawan or ulo, ay automatic na mapupunta iyon sa mga humans na under ng kanyang kontrol. Pero hindi niya nga pwedeng basta-basta na lang i-transfer ang mga natamo niyang atake sa mga humans. Dahil may kontrata siya sa Prime Minister ng Japan na ang mga natatamo niyang atake ay automatic na marireceive ng mga elderly or disease at ang mga taong malapit ng mamatay. At ang kapalit nun ay ang pagtatrabaho niya sa public safety. At meron din siyang isang invisible force na ginagamit niya. Yun nga ay ang iconic niyang word na bang, na parang isang barel na kapag ipinoint niya ang kanyang daliri at sinabi ang word na bang ay merong napakalakas na force na wawasak sa matututukan nito. Si Makima ay ginagamit din ang mga pandinig ng ibon, daga at iba pang maliliit na hayop na nasa ilalim ng kanyang pagkontrol. Kabilang na din ang mga hybrid, fiends, human at devil para makinig sa mga conversation at makalikom ng impormasyon sa buong mundo na posibleng umabot pa sa impyerno. Kaya nalalaman niya halos lahat ng nangyayari sa mundo. Bumuo pa nga siya ng isang squad kung saan ang mga miyembro neto ay puro hybrid devils na sila Rise, Katanaman, Quanshi at marami pang iba na under din ng kanyang pagkontrol. Pero merong magandang purpose ang pagbuo niya sa squad na yon. Hindi niya lang binuo ang squad division na binubuo ng hybrid devils para lang kalabanin ng Chainsaw Devil at makontrol ito. Dahil ang purpose talaga nun ay para makapaghanda sa paparating na hula sa Nostradamus na pagdescent ng kanyang nakakatandang kapatid na binabalak ang human extinction. Noong si Makima pa ang control devil at nagawa nga siyang paslangin ni Denji na kinoconsider ni Kishibe as an impossible feat, pero dahil sa plot ay namatay nga siya at nagre-incarnate nga siya bilang si Nayuta na si Denji na ang magpapalaki at hindi nga ang gobyerno para maiwasan ang pangalawang Makima. Ang control devil ay nakakapag-form lang ng isang relationship truth fear, kaya lagi niyang inaasam-asam ang isang pamilya at yun din ang pangarap niya na gusto niyang matupad at ang pangarap na yon ay tinupad ni Denji sa pag-aalaga niya kay Nayuta, ang bagong control devil na tumutupad sa kanyang long-awaited goal na mabuhay ng masaya kasama ang Chainsaw Devil at magkaroon ng isang pamilya kasama ang mga alaga niyang aso. Pero dahil nga sa mga human na mayroong mataas na greed ay nasira ang ordinary life nila ni Denji kung saan pinatay ng mga Chainsaw fanatic o member ng Chainsaw Church ang mga aso na itinuturing nilang pamilya at sinunog ang kanilang tahanan. At noong hindi pa sila nakontento ay dinicapitated nila ang ulo ni Nayuta para ipakita kay Denji para lumabas ang fully transformed na si Pochita dahil si Nayuta na nga ang naging source of happiness ni Denji. Sa ngayon, wala pang confirmation kung talagang patay na nga si Nayuta, ang bagong control devil. Pero merong magandang sign na babalik na si Power pero ang bagong reincarnation ng Blood Devil dahil sa latest chapter ng Chainsaw Man.